Kaya po mga minamahal, welcome po sa ating beloved Lord, mga minamahal, sa kanya pong nating panganak, mga minamahal, ang pinagpalang lubos ng malusog na baby, mga minamahal, at kasama po natin muli siya, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, tayo po'y dadako na sa pinakamahalagang yugto ng ating pong gawain. Ito po ang pakikinig ng salita ng ating pinakamamalampay Jesus, kaya inayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalampay Jesus, na dadalhin po ng ating mga aral ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamalampay Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Paul Manzano. At tayo po manay magkaya sa pundong malangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklaran ng mga biyaya sa panandalanan ng taong nilang isan, aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista William Ahmed and Papa O God. Misa pa kami nagpupuni kapasalamat sa bawat yugto ng aming panalagawan, pinagparat nilang isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa aming sa tutuwin, O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, misa pa kami buong pagsusumamo, buong pagpapakumaba, himingi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa balang kalooban. Patawaran mo bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo na kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng espiritual pala, at simpleng kaparaan na maintindihan na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisitang madatian, sa ating webcast viewers, itong aming samot sa panalangin, at sa oras sa aming pinagkakisan, sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damas of hinders at doubts and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness and anoint all this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal Pastor Kristo. Ang unang sa lahat, ako man nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakli, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubuklaran ng mga pagkapala. And we give the more honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Melda, the end-time problem of God. We love so much more, Pastor. And we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Sam Pastor Lindsay Melda, Blood Mama Dear. Greetings and respect to all the beloved children, grandchildren, whole Almeida family here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat din po ng ating mga kapamanggawas sa lahat ng ating mga iniibig na mga kapatiran, mga iniibig na mga bisiran dito ngayon sa ating po mga beloved viewers throughout the world. A pleasant afternoon and welcome to the Europa of God. Amen. Everybody say praise the Lord. Beloved sons of God, as true children of our loving God, we should always walk circumspectly, not as fool, but as wise, but understanding the will of the Lord is. Mga iniibig, bilang tayo mga tunay na anak ng Diyos, na kinakailangan na tayo po ay laging lumakad ng katulad ng matatalino, hindi po ng katulad ng mga mangmang, kundi bagkus lagi po nating unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because we are in the last days, perilous time, redeeming the time for the days are evil. Tayo po ay nasa huling panahon na at ang panahon ay pasama ng pasama, mga inibig ko. Kaya kung ating muna mababasa dito po from the Epistle of Paul, the Ephesians chapter 5, verses 15 up to 17, kaya lamang po, Epeso 5, 15 hanggang 17. The book of Ephesians chapter 5, from verse 15 up to verse 17. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. God bless you po. Mga taga-Efesyo Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 17. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sabagat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Bless the Lord. God bless you mga kapatid, and God bless His Word. Ito po ay paalala ng banal na kasulatan na tayo pong lahat, mga inibig ko,
ay maging maingat sa lahat ng bagay na tayo po ay lumakad na matatalino, huwag katulad ng mga mangmang, mga ibig ko, bagkus lagi natin unawain ang banal na kalooban ng Diyos sapagkat ang araw po ay pasama ng pasama. Tayo po ay nasa huling panahon na mga inibig ko. Kaya tayo po ay pinagpalang lubos sa kawang ito sapagkat tayo po ay pinagkaluban ng totoong pastor na nagmula sa puso ng ating mahal na Panginoon na siya'y magbibigay sa atin ng katalinuhan, kakandilo ng unawa upang matalastas natin, maunawaan natin yung dapat natin gawin, mga inibig ko, sapagkat ang kaawin ng Diyos, mga inibig ko, is just like a roaring lion, mga inibig ko. Tulad na siyang umuungal na leon na handang manila doon sa mga hindi nagpapahalaga sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mainibig ko sa ating pong mga napakinggan ng mga testimonyo kanina ng ating mga beloved brethren na sa mga nag-ingat at patuloy na lumalakad ng tulad ng mga matatalino, silang lahat po ito itong pinagpalaan at magsabing, praise the Lord. Lahat tayo pinagpala ang ating pinakamamahal panahon. Subalit doon naman po sa lumalakad ng katulad ng mga mangmang, mga paurong o paatras ang pagdilingkod, mainibig ko, nandun po yung pong mga reminder, paalala, yung kahirapan, bumabalik, mga inibig ko, yung karamdaman, mga problema, mga persecution, mga inibig ko, sapagkat ito po'y kanilang naranasan sapagkat hindi po sila lumakad ng katulad ng matatalino, hindi nila inunawa ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo pinagpalagay ng aking sabihin kanina pa sapagkat tayo po'y tinuruan, pinangaralan ng totoong pastor na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, preaching the word of God with power and anointing. Lahat tayo na tumalima, sumunod at sinagawang kalooban ng Diyos. Lahat tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga napakinggan natin, mga patutukan niya ng mga inibig ko talaga naman pong andun yung grabing pagtitiwala at kanilang pong paglakad ng matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Nandun na sila po iniingatan sa kanilang pong pagmamaneho, mga inibig ko, pagkamat total wreck, sabi ng ating mga kapatid. Isipin niyo po yung anak na sa likod, wala pa pong seatbelt yun. Imposible na hindi ito masaktan. So, bahal sa dakilang kapangyarihan ng Diyos, sa punandala ng mga pastor na nalangin araw-gabi, nagsasakripisyo para sa atin, nandun iniligtas sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patunay na sila nandito kanina, ipinapahayag ang dakilang kabutihan, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Hindi lamang sa mga aksidente, maging sa kahirapan, hahanguin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon pag isinagawa lang po natin ng buong katuwid-tuwiran, ng buong katapatan, without any mental reservation, but rather with an open heart, mga ibig ko, mararanasan po natin yung triple blessing na pangako ng ating mahal na Panginoon. Pagkapalang physical, material, lalo at spiritual na kapala. Maging sa mga hold-uppers, mga inibig ko, iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatid na nag-testify, mga inibig ko. Simula nang sila'y maglingkod ng buong katapatan at lumakad ng katulad ng matatalino, mga inibig ko, andon yung laging proteksyon sa oras ng mga pag-hold up, mga inibig ko ng mga hold uppers, mga inibig ko. Pag nanalangin natin mga kapatid, sabihin ng mga hold upper, huwag kang maingay, hindi ka kasama rito. Everybody, praise the Lord. Yan po'y dakilang pribileyo sa bawat anak ng Diyos na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, ibigay natin ng 70% yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung ano man po ang mga katungkulan inaatang sa atin, mga inibig ko, ano mga office na pinagkaloob sa atin, kung tayo tinawag na mga ngaral, mga awit, manunugtog, mga member ng gawang ito, pag-ibayuhin pa po natin yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tayo po pinag-iingat ng lubos ng Diyos, sapagkat tayo po ay nasa huling panahon na, mga inibig ko. Itong buwan na ito, mga inibig ko, sunod-sunod na naman po yan. May bagyo tayo ngayon, mga inibig ko. At ang mga bagyong dumarating ngayon ay mga super typhoon na, mga inibig. Kaya kung hindi ka lumalakad ng katuwid-tuwiran sa ating dakilan sa buhay, mga ngamba ka kapatid, subalit pag tayo po ay nagsasagawa ng lahat ng kanyang kahatulan, ng kanyang kautusan, mga inibig ko, na dito hindi nagkulang sa ating dearly beloved President, dearly beloved children who are made of family, na tayo po'y tinuruan, pinangaralan, na mag-ingat tayo sa tutuwin na lumakad tayo ng katulad ng matatalino. Kaya mag-ingat po ang bawat isa
At tayo po lahat ay lumakad ng tulad ng mga wise, matalino, sapagkat darating ang araw bago babalik ang ating pinakamamahal. At yan po, anytime now, there will be falling away first. May inibig ko. Oh? Some shall depart from the faith. Ito pinasa pa na kasulatan. Ito babala sa atin. Hindi dito pinag-uusapan na tayo bimilang na ng mahabang panahon. Ang pinag-usapan dito kung paano po tayo lumalakad na katulad ng matatalino at hindi katulad ng mga mangmang. Ano po sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, 2 Timothy chapter 4 verses 3 and 4, magkasunod po basahin, kanila man po. First book of Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. The second book of Timothy chapter 4 verse 3 and verse 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. God bless you po. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Dito po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Purihin po ang ating Diyos sa buhay. God bless you mga kapatid. Everybody praise the Lord. Ating munang palakpakan natin ang pinakamamahal na panahon. Yung buhay na palakpak para sa ating dakilang Diyos na buhay. Everybody praise the Lord! So darating po talaga mga inibig ko ang panahon sapagkat babala ito ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na nagsasabi tatalima ang ilan sa pananampalataya, mga inibig ko, at makikinig sa aral ng devil, ng demonyo, mga inibig ko. At ang salita ng dakilang Diyos, mga inibig ko, ay magiging kati. Maiirita ang kanilang mga tenga at ihiwalay sa katotohanan at ibabaling sa mga mali at ibang katha, mainibig ko. Ayaw na nila gusto makapakinig ng purong ebanghelyo ng kaligtasan. Gusto nila yung gusto lang nila na tao na mapapakinggan nila na doon naman ay wala namang kabuluhan, kundi nandun lang napapatawanin ka, pag uwi mo, imbis na gagaling ka, may kabag ka pa sa sobrang katawa mo, mainibig ko. Subalit dito malas natin, nakita natin mismo ang ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Well Method preaching the Word of God with power and anointing, mainibig ko, gumugugol ng mahabang panahon sa panalangin pag-aayuno upang ang mga pakinig, mainibig ko, ay makalapit ng lubusan sa ating dakilang Diyos sa buhay. At sa tayo sa mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon, ng ating matanggap ang purong ebanghelyo ng kaligtasan, lahat tayo, natamasa natin, nakita natin mismo sa ating mga mata ang mga dakilang himala na ginawa ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya laging paalala ng ating dearly beloved Honorable Pastor, beloved Honorable San Pastor San Almeida, the beloved children of Almeida family, kung maaari, huwag na pong makinig pa ng ibang gawain sa telebisyon, sa radyo, maliban po sa ating pong banal na gawain. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Sapagkat pag nakinig ka ng ibang gawain, mahiruan ang iyong isipan, mga inibig ko, mamaya wala ka na rin sa lugar na ito, mga inibig ko. Kaya ang ating beloved Honorable Pastor, beloved person in the Lord, ay nagbibigay lagi ng warning, mga inibig ko, na yung ating pong banal gawain, sapat na po yun, yung ating pong mga banal gawain sa Facebook, sa YouTube, mga inibig ko, sa ating radio program, sa TV program natin, mga inibig ko, ay talaga naman pong yan po yung napakalaking bagay, malaking tulong sa lahat ng tao, sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko. Ang katunayan, isa nating kababayan na laging nakapakinig
ng ating banal na gawain sa radio. Yung radio kasi natin, mga inibig ko, naka-live streaming na po tayo. Napapanood po tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Gabi-gabi po yan, mga inibig ko. At mga inibig ko, ating mahal kapatid ay naabot ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Siya po ay may stage 4 cancer, mga inibig ko. Kaya nung siya po ay nakadalo, mga inibig ko, sa gawang ito, at na siya nagpabaptismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, yung pong kanyang stage 4 na cancer, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon siya ay mainit na naglilingkod ng bukatapat at lumalakad ng katulad ng patatalino at naunawaan ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maging maingat po tayo, mga inibig ko. Malapit nang babalik ang Diyos. Huwag tayong tatnan na sa ating pong panlalamig, na sa mga bagay na tayo po ay napagbibigyan pa natin yung mga pita ng ating laman. Lumayo po tayo dyan. Sapagkat ang diablo, mga inibig ko, ay magdadala po siya ng kanyang mensahero. Ang unang niya gagamitin yung ating mga gadget ngayon, mga inibig ko. Isipin mo, hanggang madaling araw pa, pag hawak-hawak mo yan, kung ano na mapapanood mo dyan, mga inibig ko. Ito po ay daya ng kaway. Ito kung gadget, ito hindi po masama. Ito po yung magagamit natin para ipahayag ang dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord! Kaya maging maingat po tayo, mga inibig ko. Sapagkat ang babala ng ating banal na kasulatan, mga iniibig ko, na tatalikod ang iba at makikinig ng aral ng demonyo, mga iniibig ko. Kaya't huwag pong magtaka kung maraming tao na ang tatanggap, ang iba ngayon nakatanggap na ng mark of the beast o yung microchips, mga iniibig ko, na ito po inirebuild na ng ating mahal na Panginoon ng Biblia na 2,000 years ago, at ito ay baguhan pa lang ako, mga inibig ko, ito ay pinangangaral na ng ating minamahal ginagalang na pastor, mga inibig ko. Kaya sabi po dito sa Revelation chapter 13, verses 16 up to 18, mga inibig ko, ano po sabi po rito, kaya lamang? The book of Revelation chapter 13, verses 16, 17, and 18. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. God bless you po. Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16 hanggang 18. At ang lahat ng maliliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siya mayroong tanda o sa makatuwid, ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya'y bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag hindi mo alam ang Word of God, mga inibig ko, akala lang nila ay parang numero lang na itinatatak yun na 666, mga inibig ko. Actually, hindi naman po itatatak na literal po yan, mga inibig ko. Yan po ay through microchips. Actually, itong nakaragdagdaan na taon na ating nagkaroon tayo ng COVID-19 sa buong mundo, mga inibig ko, this is just the beginning. Mind conditioning na po yun. Mind conditioning. Kinukondisyon na yung ating mga puso't kaisipan, mga inibig ko. Na ito po ay mangyayari talagang ng puspusan, mga inibig ko. After receiving the mark, what will happen? The consequences, mga inibig ko, pag meron kanyan. Kaya lagi sinasabi natin, minamat ginagalang na pastor, na lagi tayong dadalo, huwag a-absent upang yung ating pananampalataya hindi mahiruhan, mga inibig ko, mananatili tayong firm sa ating pananampalataya upang hindi tayo maagaw ng kaaway ng Diyos, mga inibig ko, sapagkat maraming padala ang kaaway ng ating mga napanood. Aalukin ka ng maraming mga ayalok sa iyo upang ikaw ay mawala sa iyong pananampalataya, mga inibig ko. Ito po, kailan po ba ito sinimulan, mga inibig ko? Maalamin natin, mga inibig ko. This was started 1973 sa bansang Sweden, sa utos mismo ng premier. Ito po inilagay yung microchips sa mga prisoner, sa mga bilanggo.
para kung sila'y tatakas, madali nilang malocate. Noong 1980 naman, sa nursing homes, mga inibig ko, ginamit din ito upang madaling madetect kung meron din tatakas sa mga nursing home, mga inibig ko. During the Vietnam War, mga inibig ko, ito inilagay sa mga sundalo. Tinawag itong Rambo chips, mga inibig ko. Just in case na sila po ay mahuli, madali silang marirescue, mga inibig ko. Sa katotohanan, ito po ay matagal nang ginagamit. Anong layunin? Upang makondisyon ang mga isipan ng tao. Una itong ginamit sa mga hayop, sa bases, mga inibig ko, at ngayon ay sa tao na ito, mga inibig ko. Marami na, actually, nakita naman natin sa Facebook minsan, very proud pa sila na tinanggap nila yung microchips, mga inibig ko. Not knowingly, mga inibig ko, na yun po ay sino ng kaaway, mga inibig ko. My people are destroyed for lack of knowledge. Ang tao po ay napapahamak dahil sa kakulangan ng salita ng ating mahal na panahon. Subalit tayo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayo po ay pinagpalang lubos sapagkat dito ay tinalaga ng ating mahal na panahon yung kanyang end-time prophet na nagtuturo ng buong katotohanan, mainibig ko. Inihayag ang lahat ng katotohanan, mainibig ko. Walang takot, mainibig ko. Kaya nga, mainibig ko, ang katunayan, ito po ay isasagawa na sa lahat ng tao. Through 16th article, mga inibig ko. And it was made in Kenya, Africa, June 1985 by the late John Paul II. At ito po'y naulit. September 1992 sa Kenya pa rin, sa Africa, mga inibig ko. Ano po ba itong 16th article na ito, mga inibig ko? Na, ang sabi po dito sa number 1, nobody shall access in postal without the number. Nobody shall be, number 2, nobody shall be employed without the number. No student registered without the number. No SS without the number. No one can buy and sell without the number. You cannot deposit, withdraw without the number. You cannot travel by land, by air and sea. You cannot import, export without the number. There will be one monetary system. There will be one day worship. No one shall hunting, fishing without the number. No one can go to the hospital without the number. Poverty shall be relieved for better life. Ito ang gusto ng tao, yung mawala yung kahirapan. Kaya tatanggapin talaga nila ito, mga inibig ko. No? All transportation of the world shall be dealt accordingly. Without the number, you are considered terrorists. If anyone does not recognize the number, shall be punishable. Sa mga nasabi natin sa 16 articles na ito, mga inibig ko, ang hindi na lang nangyayari dito, yung one monetary system, there will be one day's worship, mga inibig ko. Actually, during the pandemic, mga iniibig, hindi ka makalabas, hindi ka makapag-travel. Hindi ka pwedeng pumunta ng hospital pag wala kang vaccine card. Hindi ka pwedeng bumili pag wala kang vaccine card. Hindi ka pa makapasok sa bangko pag wala kang vaccine card, mga inibig ko. Kaya kinukondisyon na, mga inibig ko. At hindi pa tapos ito, mga inibig ko. Sapagat ito po'y plano ng kaaway ng Diyos, mga inibig. Kaya, ang gagawin natin, lumakad tayo ng katulad ng matatalino, huwag ng katulad ng mga mangmang. Everybody praise the Lord. So, ang function ng microchips, mga inibig ko, ay hindi na kailangan ng cash. Ngayon nga, mga inibig ko through credit cards, kung ano na, mga inibig ko, sa gabi, pwede ka rin mag-transact ng business mo, magpadala ka ng pera. Ganun na kabilis, mga inibig ko. Oh? Yan ang function ng microchips, mga inibig ko, yung mark of the beast. At you can easily locate it kung saan ka. Ngayon, ano po ang mangyayari? Pag tumanggap na ng microchips, mga inibig ko, nang sabi ng banal na kasulatan, ako na po magbasa nito, mga inibig ko, nang sabi sa Revelation chapter 14, verses 9 up to 11, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascended
up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. So ito po ang mangyayari, mga inibig ko, pag tinanggap po ang mark of the beast o microchips, na napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na at ang mga ibang anghel ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang kalarawan ay tatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kanang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailang-kailanman, at sila walang kapahingaan araw at gabi. Silang mga nagsasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Kaya yung mga tumanggap na ng mga mark of the beast sa iba't ibang panig ng mundo, may inibig ko, ito ang kanilang mararanasan. Kaya tayo pinagpala sapagkat meron tayong totoong pastor ng ating kaluluwa na inihayag ang buong katotohanan, may inibig ko. Kaya wag na po tayong manghina pa, manglupay-pay pa, manibig, sapagkat itong napakalapit na ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na panahon. Sapagkat pag meron kang mark of the beast, yung microchip na yan, manibig, you will be Satan incarnate. Manibig, kahit magulang mo, ipagkakanulo mo na yan, mga inibig ko. Kaya nga, ito po ay anytime na, mga inibig ko. Pag magkaroon na ng habulan, pero bago mangyari yan, kukuhanin muna tayo ng ating mahal. Lahat ng lumalakad ng mga matatalino, may ibig ko, at inunawa kalooban ng mahal Panginoon, may ibig ko. Yung mga maiiwan, sabi ng ating minamahal General Pastor, 1% lang ang kanilang sa malangit, magpapugot ng ulo. Bago ka naman pugutan ng ulo, grabing pagpapahirap ang gagawin siya ng kaaway, may ibig ko. Kaya ngayon pa lang, ibigay na po natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Sundin natin ng katuwid-tuwiran ang lahat ng katuhulan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Alisin ang mga pagkabahabahagi, ang inisgalit po sa ating puso't isipan, kundi bago sa pag-ibig ng Diyos sa sumaatin, ipahayag ang dakilang kabutihan ng ating mahal na panahon. Kaya nga, mas maganda ngayon pa lang ay magpakainit na po tayo. Ibalik natin yung una nating pag-ibig sa ating pinakamamahal na panahon. Praise the Lord! Sa mga hindi tumanggap ng 666 o microchip, ito naman po ang mangyayari sa kanila. Ang sabi sa Revelation chapter 20 verse 4, makakapiling ang dakilang Diyos at maghahari with 1,000 year. Palakpakan po ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord! Ngayon, ano po ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang tayo patuloy na lalakad ng katulad ng matatalino at hindi na mga mangmang at lagi nating nauunawaan ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ano po sabi po dito sa 2 John chapter 1 verses 8 and 9, kanya lamang po. The second book of John chapter 1 verses 8 and 9. Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. God bless you po. Ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Ama. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Ito po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ibig sabihin, pahalagahan po natin ang ating mga paglilingkod. Isagawa po natin ng katuwid-tuwiran ang bawat kautusan ng ating dakilang Diyos na buhay. We must serve the Lord with fear and trembling, mga inibig ko. Isagawa ang lahat ng katulunan magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal pag tayo sa ating pananampahan, pag nandun sa inyong tahanan, sa ibang bansa ka na, kung ano yung galaw na sa liputan, yun po ang ginagawa natin. Huwag po tayong ganon, minibig ko. Sapagkat ang tumawag sa atin ay banal, kaya magpakabanal po tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay natin. Maging tapat tayo sa pagbibigay ng ating sapong pagit handog. Unahin natin lagi ang para sa ating mahal na Panginoon.
At magtapat tayo lagi sa pagdalo, kahit umuulan, bumabagyo, mga inibig ko, kahit na mainit minsan, nandyan lagi. Pero pag tayo mainit na nagpupuri, mas lalo tayong pagpapalain ng ating dagdagan sa buhay. Lagi tayong nalalangin, nag-ayuno, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagkabalik ng ating dagdagan Diyos sa buhay, mga inibig ko. Maging sincere po tayo, mga inibig ko. Ito po yung warning. Babala ito. Rapture will take place any moment now, mga inibig ko. Kaya manatili po sa atin yung aral ng dakilang Diyos na dito tayo tinuruan, pinangaralan ng ating minamahal ginagawa na pastor, ang mga Bible study, ating beloved Honorable San Pastor Lisa Almeida, mapapanood pa rin po natin yan sa YouTube, mga inibig ko, sa Facebook. The beloved children, tayo tinuruan, mga inibig ko, ating pong panghawakan yung aral na yan. Mag-ingat po ang bawat sa atin, sa ating mga sarili. Lagi tayong magpakumbaba, lumakad tayo ng buong kapakumbabaan sa harapan ng ating pinakamamarapan. Huwag tayo kailanman magmamataas. Ano man ang ating mga tinatangkili, ano man ating kalagay sa buhay, lagi tayong magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamarapan. Praise the Lord. Kaya mag-ingat po ang bawat sa atin. Sa ating masilin na huwag pong may wawala ang mga turot aral ng propeta ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi mawawala ng kabuluhan ang mga mabuting bagay na ginawa natin at huwag makapagod sa paggawa ng mabuti sa kapanahuanan. Tayo po ay aani. Lahat magsabing praise the Lord. Ano po ang ating anihin? Dito pa man sa lupang ito, mga inibig ko, dito pa man sa lupang ito, umaani na tayo. Grabe pagkapala ng mga napakinggan natin mga patotoo mula sa kahirapan, pinagyaman ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Lalo na sa spiritual na pagpapala. Mas nasain natin lagi yung spiritual na pagpapala sapagkat yun ay walang kapantay. Ang lahat magsabing praise the Lord. At pag tayo po'y nanatili sa aral ng ating mahal na Panginoon na dinala natin the beloved children, at tayo po'y nag-iingat sa ating mga sarili, mga inibig ko, at inuunawa natin ang kalooban ng Diyos, mga inibig, may pangako pa ating mahal na Panginoon. Last verse, dito po tayo sa huling talata, 1 Thessalonians chapter 4, verses 15 up to 18. Maganda na po mga wit, manunugtog. The first book of Thessalonians chapter 4, from verse 15 up to verse 18. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. God bless you. Dito po sa unang Tesalonica Kapitulo 4, ang talatay 15 hanggang 18. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo nabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo manguuna sa anumang paraan sa natutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ang arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na mga titira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya mga aliwang kayo sa isa't isa na mga salitang ito. Purihin po ang ating pinakamamalapan. Praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos sa buhay. At yan po'y anytime now, rapture will take place any moment, mga inibig ko. At unang kukuhanin ng malapanan yung pong ating mga mahal sa buhay na mainit na naglingkod, na nakatulog, mga inibig ko, sila po'y unang babangon, mga inibig ko. Sila unang kukuhanin ng ating dakilang Diyos sa buhay. At tayo, na nangabubuhay pa tayo po ay kukuhanin ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Yan po yung inantay natin na pag-asa, mga inibig ko, na kung saan sa ibang mga gawain ay wala silang katiyakan sa rapture of the church. Subalit tayo pinagpala sa pinagpala, mga inibig ko. Sapagat dito po, nang malaman natin ang katotohanan, nandiyo sa dapat sa Espiritu katotohanan, mga inibig ko, tayo lumakad ng katulad ng matatalino, hindi katulad ng mga at naunawaan natin ang banal na kalooban ng Diyos. Lahat tayo ngayon ay bound for rapture kung hindi po tayo titigil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal at ganapin, unawain ang kanyang kalooban. Lahat po tayo tumayo, mga inibig ko.
At sa lahat ng ating inibig na mga baguhan at beloved visitors, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po, ang araw ng kaligtasan, ngayong araw ng pagtanggap, diyan na lamang po kayo sa harapan, mga inibig ko. Habang kayo inalalayan ng ating mga beloved co-workers, ating mga beloved co-preachers, mga inibig ko. At minsan pa nating bulay-bulahin ang dakilang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating alalahanin yung ating mga iniwan na mga pangako sa Diyos na tayo maglilingkod ng buong katapatan at tayo aawit muli sa Kanya, sasambahin natin Siya. Yung mga ating mga iniwan na salita na para bagang nakalimutan natin sapagkat tayo po ay nagtiwala sa ating mga sarili, mga inibig ko, kung kaya ikaw'y nawalay sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon ang hinihiling ng ating Panginoon sa buhay, na tayo po ay magpakumaba, ibalik yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon habang